So, good morning mga kababayan. Makisawsaw nga ako konti dito sa sinasabi nila ni Pokwang. Ay pinuna nila kasi yung pahayag ni Ila Cruz na sabi kasi ni Ila Cruz, ang natutunan niya daw sa Made in Malacanang, the history is a chismis. So sa akin lang, dapat linawin natin ang sa tingin ko dito kasi yung sinasabi ni Ila Cruz na history like a chismis ay yung history na ipiniprinta sa mukha ng mga tao nitong mga anti-Marcos na parang gusto nila imprinta sa mukha natin na ang mga Marcos ay masama. So siguro nakita yung katotohanan ni Ila Cruz habang ginagawa itong ano ba 'to, pelikula bang ginagawa nila? At habang tumatagal nakikita kasi kung buksan mo yung utak mo, makikita mo naman talagang katotohanan, patungkol sa mga Marcos na ang ilang mga history diyan ay ang pagkasulat ay tsismis talaga. Imagine mo, tingnan mo, nagsusulat yan, antay So ano expected mo na? Pag nagsulat yung antay, kalaban mo, yabay, ang kalaban mo, magsusulat ba yan ng tama, sakto? Ay, di ba? So, yan ang ating isawsawan ngayon mga kababayan. So, sana subaybayan nyo ako sa ating discussion dito. So, maraming salamat sa tala. Continue natin ito. So, ano ba ito nangyari mga kababayan, no? Na ngayon, na medyo nag-trending at samot-saring mga malalaking tao yung nagsasalita. Kasama na dyan yung mga itong sina Castro, no? Itong Makabayan Black na walang ginawa kundi kumontra sa government ni President Duterte. Ang hanggang ngayon ay hindi pa natin, bagay, fairness, wala pa ako nakikitang naggakngak pero nagrally na itong si Castro, mga kababayan. Sa akin kasi, no? Dalawang bagay titingnan natin dito sa pahayag ni Ila Cruz na natutunan niya sa Made in Malacanang ay yung story is like a chismis. Pero tingnan natin yung sa tingin ko dito, yung tinutukoy niya naman talagang history na chismis ay ito sigurong mga chismis na ibinabato kay dating President Marcos. Pero yung history talaga na like history nila ni Bonifacio, Jose Rizal, at iba pang mga bayani talaga ay talagang legit yan. Pero ang tinutukoy naman dito siguro ni Ella Cruz ay itong history na ipinupukol, itong history na pinagagawa ng mga anti-Marcos. Ba? Kasi talagang kapag tiningnan mo talaga ay half-half talaga yun. It's like a chismis talaga. Mantakin mo, gusto mo i-brainwash yung mga tao na pamukhain mo masama itong si dating President Bongbong Marcos, dating President Ferdinand Bongbong Marcos, di ba? At sa mo ang gulo tingnan, parang history is like a chismis talaga. Imagine mo nagsusulat yan mga anti-Marcos, di ba? At ang pinipilit nila na pasamain itong si dating President Ferdinand Bongbong Marcos. So it's like a chismis. Di mo nangyari dun sa Plaza Miranda bombing, di ba? Pinipilit nilang history, 'di ba? Nakasulat na rin sa history 'yun Nakatatak na sa ilang mga kababayan natin doon. Pero kinalaunan ay inamin niya ng ibang mga kadre na ginawa nila 'yun para hindi naman hindi naman daw gawa ni Marcos 'yun, kundi gawa-gawa din nila. Gawa-gawa ng ilang mga kadre ng makakaliwang grupo para i-sacrifice yung ano, 'di ba? Nalathala 'yan at inamin niya ng ilang mga kadre, 'di ba? Siguro napanood niyo rin 'yun. So, 'yun ay chismis talaga, 'di ba? Imagine mo gagawa ka ng ingay kasi alam niyo yung mga history na pinagsasabi ng mga anti-Marcos, mahirap naman talaga paniwalaan, 'di ba? Mahirap paniwalaan. Una, sinasabi nila masama ang Marcos. Paano naging masama ang Marcos? Dahil lang nagdeklara ng martial law ay naging masama ang Marcos. So, titingnan mo kung titingnan mo, kung hindi nadeklara ng martial law itong si dating President Ferdinand Marcos, ay anong nangyari sa ating bansa? 'Di ba? Kaya itong history ng mga Marcos na ipinipilit na iniimprinta ng mga anti-Marcos sa utak ng mga kababayan natin. Dahan-dahan kasi na bubura mga kababayan Gaya itong kasi pag pinag-aralan mo talaga ang history ng about sa Marcos, talagang masasabi mo yung history ng kaliwa yung mga galing sa mga anti-Marcos, halimbawa, ay talagang chismis. Di ba?
yung ang pinagbabato nila sa mga Marcos kung ano-ano. Kahit yung sinasabi natin, ill-gotten wealth, no? Binabanggit nila, no? Tsismis karamihan diyan tsismis, eh. 'Di ba? 203 billion pesos, yan ay tsismis. 'Di ba? Tsismis talaga yan. Yan ay hindi naman siguro mapabilang yan sa history, pero nakatatak na rin kasi sa ating utak ng tao na yun ng gano'n, eh, 'di ba? Maging history na rin yan, maging, history na rin dahil nga, yan ay ginagamit ng mga dilawan, mga anti-Marcos. 'Di ba, tingin mo, kahit alam nilang katotohanan, pilit nilang ipinipirinta sa utak ng tao na ang Marcos ay hindi nagbabayad ng tax. Imagine mo, mga gano'ng mga tao. So, tama sa'kin, tama itong si Ila Cruz. At, alam ko naman ang tinutukoy dito ni Ila Cruz hindi naman yung history ng mga like, sila Bonifacio, si Rizal, hindi naman gano'n. Kundi ang pinupunto dito siguro for sure, 'no, ang pinupunto dito ni Ila Cruz kasi short message lang yung tinutungkol niya. Ang ibig niya sabihin dito, yung mga history na ng history na nagpapatungkol sa mga Marcos. Like yung mga paninira na wala namang katotohanan, 'di ba? Talagang ano 'yan, talagang masasabi natin 'yan ay may halong talagang tsismis 'yan, mga kabayan. Baka kalahati pa diyan yung tsismis, eh, o talagang 80% tsismis, 'di ba? 'Yan ang ano diyan, eh. Kasi pag-aralan mo talaga ang history about sa mga Marcos, titingnan mo talaga, hindi mo maano, talagang makikita mo ang narrative ng mga anti-Marcos puro hindi nila ang problema kasi sa narrative ng mga anti-Marcos kaya masasabi natin may pagka-tsismis yung history, ay puro lahat ng nakikita nila masama, eh. Yan ang problema kasi. Nag-iimprinta ka ng history na about sa mga Marcos. Alam ko kasi ang tinutukoy naman ni Ila dito hindi naman history mga kababayan ng ibang mga ano, kundi history ito. Ang mini-mention ni Ila Cruz, history about sa mga Marcos. Kasi kung titingnan natin, yung narrative kasi ng mga anti-Marcos, lahat kasi yung pinupukol nila sa mga Marcos ay puro masama, eh. 'Di ba? Okay lang sana paniwalaan natin totoong history, alam mo legit na history kung talagang sa panahon ng martial law hindi naman natin masasabi na lahat ay nangyayari na, meron talagang nangyari do'n na masama kasi siyempre, una, nagdeklara ng martial law, napakaraming mga tao diyan na ayaw din, 'di ba? Ayaw kasi yung kalayaan nila nga, nasisikil, 'di ba? Dahil nga, limitado yung galaw. So, maraming kontra, maraming ayaw. So, itong ibang mga tao naman ay pilit na lumaban sa gobyerno dahil nadeklara ng martial law. So, hindi nila itinatak kasi sa history din anong nagawa ng mabuti ng martial law at anong nagawang masama. Ang ipilit na nila kasi ang sinulat, yung nagawang masama ng martial law. Pero nangyaring maganda na ginawa ng martial law, hindi nila isinisikap yan. Una, ang tanong natin, bakit hindi niyo sinulat? Ano bang dahilan kung bakit nagdeklara ng martial law itong si President Ferdinand Marcos? Yun naman talaga yung tinutukoy dito kasi ng history, na it's like a tsismis, eh, na hindi nasa ayos. Siguro isaayos yung history about sa mga Marcos talaga ay mai-correct itong sinasabi ni Ila Cruz. Hindi naman kasi ang tinutukoy ni Ila Cruz dito ibang history. Puwedeng history ito patungkol sa mga Marcos. 'Yun ang pagka-ano ko ba, kumbaga yung tingin ko dito sa banggit niya. Kasi tingnan mo, ang history na pinupukol palagi ng mga anti-Marcos ay pinamumukhang masama. Lagi nilang ipiniprinta, totoo lang naimprinta na talaga sa kasaysayan dahil ginamit na nila 'yan, yung pinagmumukha nilang masama ang mga Marcos, 'di ba? Pero hindi nila kasi isinusulat anong nagawa ng mga Marcos na kabutihan sa ating bansa. Tingnan mo yung mga nagagawang mabuti ng mga Marcos na isulat ba, hindi naimprinta yan sa utak ng ilang mga tao, ang ibang tao lang yan nagpapaliwanag. Pero kung babasahin mo talaga yung pinagsusulat ng mga ano na ito, ay puro puro paninira sa mga Marcos ang pinagsusulat, eh. Dapat kasi magsulat kayo ng negative, magsulat din kayo ng positive. Sulat din ko ng positibo laban sa mga Marcos. Like anong nangyari, ang tanong nga natin, paano na lang kaya kung hindi nagdeklara ng martial law itong si dating Ferdinand Bongbong Marcos? Anong nangyari kaya sa bansa natin? 'Di ba? 'Yun ang minsan dapat isasagutin nila, eh.
Siguro ang nakita ni Ila Cruz dito, yung mga na natutunan niya, siyempre nakikita niya naging part siya diyan, 'no? Made in Malacanang. Siguro nakikita niya, yung nangyaring mga patutsada sa mga Marcos ay parang na-realize niya na wala palang katotohanan. Kaya natatawag niya siguro itong it's like a tsismis, 'di ba? Kasi habang tumatagal naman kasi ay, nakikita mo yung katotohanan, na wala talagang ano yung pinagsasabi nila. Siguro yun ang tinutukoy. Kaso lang umalma itong si ito, sabi ni mali mali daw. Sabi, "Mabuti pang ibalik na kita muli sa dagat para mayaman sa ayodin ang dagat, nakakatalino daw yun. Nakakatalino daw yan." So, minamumukha niya na bobo itong si Ila Cruz, itong si Pokwang at siya yung matalino. 'Di ba? Una, sa aking analyze dito, 'no, ay dito natin makikita kung matalino ang isang tao, eh. Sa aking tingin dito, ang tinutukoy ni Ila Cruz dito na history, hindi yung history about kay Bonifacio Jose Rizal. Ang tinutukoy dito, history ng mga Marcoses. Yung pinagnunulat ba ng mga anti-Marcos. Yun ang tinutukoy. For sure, naniwala ako na yun ang ibig sabihin ng pag-tweet ni Ila Cruz dito. Hindi yung history ng mga ano. 'Di ba? Mali lang yung problema kasi minsan sa nag-i-interpret, nagtitingin-tingin, ay binigyan nila ng malalim talaga. Kagaya ito, sabi naman ni Pokwa, ito siya ulit, na tanggap ko na tanggap ko ang pananaw mo sa politika at respeto ko sa kung sino man sinusuportahan mo. Pero ang usaping history ay di ako sasang-ayon sa iyo na dahil mali na mali. Ito yung karugtong pala. Ito yung binabanggit natin na gusto niya ibalik sa dagat para matalino daw yun yung dagat. Mayaman daw sa ayodin. Talagang mayaman sa ayodin dagat. Nandun yung asin, eh. Ikaw ba naman eh asin? Di ba? So, yan mga kababayan. Ito yung chismis din. Ito mo. Ito, libro ito eh. Nakita ko sa internet. Ano ba ito? Ano ba ito? Si Ninoy. Ano ba? Hindi ko mabasa kasi. Nagluksa sa langit. Nagluksa ang langit nang siya ay inilibing. Ang galing, no? Ano masabi mo ito? Anong klaseng ano to? Ito yung nasusulat sa ilang mga libro. So, wala na tayo diyan, karapatan nila magsulat. Pero karapatan din ng ilang mga tao na minsan mapupuna, 'di ba? So yan ang stand ko mga kababayan. Na ang tinutukoy ni Ila Cruz dito na history, hindi yung history ng ibang mga ano, kundi history ito ng mga Marcoses na sinusulat ng ilang mga anti-Marcos. Kasi kung titingnan mo, ang lahat naman sinulat nila puro against, eh. Kasi kung sinulat nila sa history, good and bad, 'di ba? Neutral yung pagkasulat mo ng history. Siguro na-appreciate, pero nga lang pakaramihan kasi puro anti, eh. Hindi naman kasi natin magpakila na nangyari na martial law. Sige, nangyari yan, eh. History na yan, eh, martial law. Hindi mo na matatawag ni chismis yun, nangyari, eh, martial law. Pero yung ibang mga kwento sa panahon ng martial law na nangyari ay talagang masasabi mo ilad yun chismis, eh. Oo. Ang hindi mo lang mapasubalian na totoo nga hindi mo maitatanggi yung pagdeklara ng martial law, dahilan ng pagdeklara ng martial law. Yun ang dalawang bagay na dapat maintindihan natin na hindi mo mababali yan na sa history at hindi mo rin matatawag ni chismis. Pero pagkatapos niyan, yung mga ginagawa ng mga anti-Marcos na mga panggugulo at pilit nilang sisiraan, alam mo naman na antay ka, eh. So, ang antay ba magsusulat ng pabor sa kalaban niya? Yung kalaban ba magsusulat ng pabor sa'yo? Imagine mo, sisiraan ka. Kaya, yung ibang tao nakikita, tsaka chismis, normal yan. Yan ay opinion ni Ila Cruz na nakikita niya na sa panahon na yon ay para sa panahon na yan, yung ginawa ng mga nagsusulat, like, para mukhang pasamain ng mga Marcos, ay talagang baka yan ay chismis. Kasi pag titingnan mo talaga, parang totoo nga. Diba? So, yan ang ano ko dito mga kabayan. Iyan ako lang dito si Ila kasi medyo daming sumasawsaw. Ila mga malalaking mga tao na, 'di ba?
Dapat, timbangin natin at tinutukoy naman kasi ni Ila Cruz hindi naman yung history ng iba, eh. Hindi naman ito history ng like Bonifacio nga laging sinasabi. Ito yung history ng, pagkasulat ng history patungkol sa mga Marcos. Kaya it's like a tsismis kasi may mga history diyan na talagang hindi mo talaga hindi mo papaniwalaan na totoo ba, hindi kasi may maraming kuma-counter, eh. So, aling paniniwalaan mo diyan, 'di ba? Tapos titingnan mo yung source. Hindi lang kasi basa ng basa ka ng history. Titingnan mo yung source ng history kung sino nagsulat. Kung ang nagsulat diyan ay talagang tanawin mo neutral na isang tao ay maniwala ka dun. Pero yung nagsulat ay makikita mo isa sa mga nagrarally, isa sa mga paraan para ibagsak ang mga Marcos, eh, anong aasahan mo dun? Oh, sige. Anong aasahan mo dun na magsasabi yun ng totoo sa history? Hindi gagawa't gagawa yan at ang isusulat niya lang dun yung sa side niya. Pero hindi niya sinusulat ano bang nangyari. Example, maraming nagsasabi kinukulong daw sila. Oh, ang tanong natin, bakit ba kinulong sila? Oh, yung mga taong nasasabi kinulong sila sa panahon ng martial law, bakit nga ba kayo kinulong? Anong ginawa niyo? O ipinaliwanag ba nila dun sa nakasulat? Well, parang hindi. Basta isinulat nila, kami ikulong sa panahon ng martial law. Pero hindi naman nila sinulat. Ano bang dahilan bakit kayo kinulong? Yan, di ba? Talagang twisted yung pagkasulat ng history about sa mga yan, eh. Kaya it's like a chismis, di ba? Talagang ano yan. So yan muna mga kababayan, maraming salamat. Makikisawsaw lang, sinawsawan ko lang ito, eh, yung issue dito tungkol sa ano. May nakakaano kasi minsan sumawsaw itong si Pokwang, sumawsaw yung iba na tila baga, eh, pinagtatawanan. Pagka binasa mo ng ibang mga post kasi ng mga mainstream media, sinasabi pinagtatawanan daw ni si La Cruz dahil sa pahayag niya ng history is like a chismis, 'di ba? Dapat linawin yung history na nakatala na like mga ano, eh, hindi yan chismis. Pero history about sa mga Marcos, eh, may mga chismis talaga yan na sinulat ng mga anti-Marcos, 'di ba? Yan ay malinaw talaga. At saka yun ang tinutukoy ni Ila Cruz. Hindi yung history na ano, 'di ba? So maraming salamat mga kababayan.